Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Anong ginagawa mo, Diana? Bakit inalis mo ang wedding picture namin ni Karen? Naiilang ako eh. Bakit kailangan mo pang ibalandra ang larawan nyo sa sala? Wala na siya, Tristan. Kami na ni Trisha ang kasama mo. Kami na ang pamilya mo. Nagngit-ngit sa inis si Tristan. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang mangingialam dito sa loob ng mansyon. Ang tigas ng ulo mo. Tristan, mami ako ng anak mo. Bakit hindi mo kahayaang gawin ang gusto ko? Kay Trisha naman ang lahat ng to, diba? Mami ako ni Trisha, kaya may karapatan ako mangialam dito. Sigaw nito at wala pa ring balak na ibalik ang picture frame ng mag-asawa. Manang Conchita, dalhin mo ang frame namin ni Karen sa master's bedroom. Mariing utos niya. Sige Tristan, masusunod. Kinuha ni Manang Conchita ang frame para sundin ang pinag-uutos ni Tristan, ngunit mabilis itong hinila ni Diana. No, Manang, akin na yan. O kaya ilagay mo sa basurahan at ibigay sa mga basurero na mapakinabangan naman. Kontra nito. Muling umalingaw-ngaw ang baritonong tinig ni Tristan sa paligid. Manang, kunin mo ang lahat ng gamit ni Diana at itapon mo sa labas. Lumayas ka rito, Diana. Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit namin dito sa bahay. Mamili ka. Lalayas ka rito o wala kang pakikialaman kahit na isa sa bahay na ito. Padaskol na binitawan nito ang frame kaya dinala na ito ni Manang sa kwarto ni Tristan. Busangot at halos umiyak to sa galit na nararamdaman. Tristan, wala na ba akong halaga sa'yo? Magkababata tayo, diba? Mag-best friend tayo. Kahit minsan naman, respetuhin mo naman ako. Nasasaktan ako tuwing babarahin mo ko. Mahal na mahal kita at sana naman ibalik mo ang pagmamahal na yun. Gusto ko lang naman magkaroon din ng karapatan ng anak ko sa kung ano ang meron ka. Ikaw, iniisip mo ba kung anong kahihinatnan ng mga ginagawa mo? Nawawala ang mag-ina ko, tapos ikaw ganyan pang iniisip mo? Anong klaseng kaibigan ka? Pinatira kita rito para lang sa bata. Walang tayo, Diana. At hindi mo na kailangan mag-alala sa anak ko. Dahil alam ko ang ginagawa ko. Inayos niya ang sarili. Hindi ako matutulog dito. Doon ako sa bahay ni Karen. Baka sakaling umuwi siya doon. Hindi na siya babalik. Kaya kung ako sa'yo, mag-focus ka na sa amin ni Trisha at sa kumpanya mo. Huwag ka nang umasa pa na babalikan ka pa ni Karen. Uuwi siya. Dahil mahal na mahal niya ako, Diana. At mahal na mahal ko rin siya. Matatalim ang tingin na pinukol niya kay Diana. Nagulat si Myla nang makitang pumasok si Diana ng kumpanya. Taas kilay pa itong lumapit sa kanya para utusan siyang magtimpla ng kape. Sir Tristan, bakit nandito si Ma'am Diana? Dito na ba siya magtatrabaho? Alam niyo naman na magkaaway sila ni Ma'am Karen. Paano kung bumalik siya? At sino ka para mangialam ng boss mo? Taas kilay na tanong ni Diana sa kanya. Best friend ko si Ma'am Karen kaya may pakialam ako. Sekretary ka lang, taga-timpla ng kape, taga-ayos ng schedule at taga-bitbit ng files ng boss mo. Kaya wag kang sumobra, abusado. Wala na si Karen, kaya magmula ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maging magalang na empleyado. Ma'am Diana, baka kailangan sa sarili mo yan i-apply. Kailangan mo yan, promise. Sa pagkakaalam namin, si Ma'am Karen lang at ang anak niya ang may karapatan dito. Dahil siya ang legal na asawa ni Sir Tristan. Alam mo, Myla, isa pa yung attitude mo. Ayusin mo yan kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Napipikong bulyaw nito, ngunit agad rin itong kinontra ni Tristan. Wala kang karapatang magtanggal ng tao sa kumpanya. Nandito ka para magtrabaho dahil nakiusap ka sa akin, diba? Dahil gusto mo makatulong sa akin. Pero bakit parang lumala pa yata ang sitwasyon?
Kung ayaw mo makisama sa mga empleyado dito, umuwi ka sa bahay. Huwag kang manggulo. Binigyan muna ni Myla na mapangasar ng ngiti si Diana bago pumasok sa mini kitchen. Napikon si Diana kaya tinalikuran na nito si Tristan at naupo na lamang sa pwesto ni Karen. Tinuturuan ito ni Tristan na mga dapat gawin na pumasok si Myla sa loob, dala ang kape para sa dalawa at saka ipinatong sa mesa ni Diana. Galingan mo, Ma'am Diana. Mag-enjoy ka lang habang wala pa ang legal wife. Nakalimutan mo na ba kung paano mo sinira ang buhay mag-asawa ng kaibigan ko at ni Sir Tristan? Enjoy the coffee, mainit pa yan. Nagpupuyos ng galit na lumabas si Myla sa silid. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit nawawala ang kaibigan niyang si Karen. Lumipas ang 3 taon. Myla, ready na ba ang lahat? Kailangan malinis at walang alikabok ang dadaanan ng ating VIP. Ang catering, maayos ba? Ayusin nyo dahil marami tayong bisita ngayon. Utos ni Diana kay Myla. Ma'am Diana, wag nyo nang isipin yan. Dahil kahit hindi mo pa sinasabi ay tapos na namin yan. Concerned kaming lahat para sa kumpanya. Dapat lang, dahil gusto kong lumago ang kumpanya. Darating ang araw na anak ko na ang magmamana nito. Hanggang ngayon ba tulog ka pa rin? Legal na asawa at anak lang ang may karapatan sa kumpanya ni Sir Tristan. Pangaasar pa niya. Naniniwala ka pa rin ba na babalik pa si Karen? Tumawa pa ito na nakakaloko. You wish. Hindi na siya babalik. 2 taon na ang nakalipas. Ang ibig sabihin niyan, kami na ng anak ko ang legal kaya manahimik ka na, Myla. Kahit bumalik pa man siya, hindi ko siya hayaang makalapit sa kumpanya at kay Tristan. Hindi na nagugustuhan ni Myla ang mga lumalabas sa bibig nito, kaya napagpasyahan niya na lamang na pumunta sa function hall. Ang hall kung saan gaganapin ang welcome party para sa kanilang anonymous investor. Nakahanda na ang lahat at napakaliganting tignan ng kanilang mga suot. Maliban kay Diana na nakasuot ng kulay pulang bestida, nahapit sa katawan at umaabot ang slit hanggang singit. Lahat ng importanteng tao ay dumalo sa party at pawang nararamdaman ng excitement na makilala ang kanilang major stockholder. Halatang pinaghandaan ng araw na ito, halos hindi nila magawang umupo hanggat hindi dumadating ang panauhin. Kahit si Diana ay hindi na makapaghintay at kanina pa iniisip kung babae o lalaki ang kanilang investor. Tinungo na ni Myla ang stage, saka kinuha ang mikropono at maya-maya rin lang ay pumasok na ang guard para sabihing dumating na ang kanilang hinihintay. Abot tenga ang ngiti ni Diana. Plano niyang tratuhin ng maayos ang taong ito para manatili ito sa kumpanya. Gusto niyang magustuhan siya nito at maging close sila sa isa't isa. Malaking tulong ito sa kanyang anak na si Trisha. Naglakad siya papalapit kay Tristan at marahang inayos ang kwelyo nito. Pinunasan niya pa ng panyo ang pawis nito na namumuo sa noo. Bakit ba tense na tense ka, Tristan? Natatawa ang tura nito. Relax, wag kang mag-alala. Dahil magiging okay ang lahat. Sa tingin ko naman ay magugustuhan niya ang mainit nating pagtanggap sa kanya. Dagdag pa nito. Nagsalita na si Myla sa harap, hudyat na magsisimula na ang pagdiriwang. Good evening sa ating lahat. Ito ang pinakamalaking event na nangyari sa ating kumpanya. Siya ang bumangon sa ating kumpanya na muntik ng madapa noon. Kailangan respetuhin at tratuhin ng maayos ang ating mahalagang panauhin. Ito na ang oras para pasalamatan natin siya ng personal. Anonymous po siya dahil iyon ang inihingi niya. At ngayon, sa loob ng 2 taon, ay makikita at makikilala na natin siya. Salubungin natin siya ng isang mainit at masigabong palakpakan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad at magandang babae. Suot ay isang magara at napaka-eleganteng tingnan na kulay asul na bestida, kung saan nakikita ang makinis nitong likod na pinaresa ng kumikinang na stiletto.
Hawak niya ang LV na handbag sa kaliwang kamay habang ang tingin ay diretso lamang sa unahan. Ang kaninang malawak at abot-tengang ngiti ni Diana ay mabilis na napalis at napalitan ng gulat. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwalang napatingin kay Tristan. Kitang-kita niya ang pagtulo ng luha sa mukha ni Tristan, sabay ng mahinang pagtawag sa pangalan ni Karen. Mabilis siyang nag-isip ng paraan para mawala ang atensyon ng mga tao kay Karen. Walang pag-aatubiling, hinawakan niya ang mukha ni Tristan, saka ginawaran ng halik sa labi, dahilan para magulat ang lahat. Hindi man lang sila tinapunan ng tingin ni Karen, kaya naglakad na lamang si Diana patungong stage para magsalita. Good evening, ladies and gentlemen. Gusto ko malaman ninyong lahat na ang gabing ito ay ang engagement party namin ni Tristan. Napasinghap ang ilan dahil sa biglang anunsyo nito. Maging si Karen at Tristan ay nagulat. Tinitigan lamang ni Karen ang mga ito. Kinuha ni Myla ang mikropono mula kay Diana para bawiin ang sinabi nito. Nagbibiro lang po si Ma'am Diana. Hindi pwedeng ikasal sa kanya si Sir Tristan dahil buhay po ang asawa ni Sir. At ito siya ngayon sa inyong harapan. Ang VIP stockholder, si Mrs. Karen Medrano. Please welcome our VIP stockholder and also the legal wife of Mr. Tristan Medrano, Mrs. Karen Medrano. Hindi mapigilan ni Myla na lumuha habang pinapanood si Karen na naglalakad sa gitna. Napakaganda na ng kaibigan niya. Malaki ang pagbabago mula nung huli niya itong makita. Kung dati ay mukhang weird ito, ngayon ay umaapaw na ito sa ganda. Para itong isang celebrity na rumarampa sa gitna ng entablado. Idagdag mo pa ang perpektong hubog ng katawan nito. Nagsipalakpakan ang lahat at halos hindi na kumukurap habang nakatingin kay Karen. Dumaan ito sa harap ni Tristan saka huminto, marahang sinuyod ng tingin ang asawa. Ngunit agad itong natigilan nang biglang lumapit si Diana at lumambitin sa braso ni Tristan. Kahit magbihis ka ng magandang damit at kahit magsuot ka pa ng heels, basura ka pa rin. Bulong ni Diana kay Karen. Aray, ang sakit naman Diana. Nangaasar na tura ni Karen. At ikaw, kahit idikit mo pa ang kamay mo sa braso ni Tristan, kahit saang anggulo tingnan, kabit ka lang. Diana, tumigil ka. Magtutos tayo sa bahay. Narinig ni Karen ang sinabi nito kay Diana. Hello Tristan, kamusta ka na? Hindi mo ba ako na-miss? Karen, ikaw ba talaga yan? Marahas na inalis ni Tristan ang kamay ni Diana at saka lumapit kay Karen. Hahawakan sana nito ang asawa ngunit agad siyang umatras. Maligo ka muna Tristan. May linta na nakadikit sa'yo. Ayoko mahawa ng virus. Sayang, miss na miss pa naman kita. Gusto kitang yakapin. Binigyan pa ni Karen ng matamis ng ngiti si Tristan, kaya halos magitngit sa galit si Diana. Hawak ang wine ay nagtungo si Karen sa kanyang table. At bawat nadadaanan niyang tao ay masigla siyang nakikipag-toast. Tuwan-tuwa ang lahat dahil sa kabaitang pinapakita ni Karen. Hindi nila inaakala na anonymous investor ng kumpanya ang nawawalang asawa ni Tristan. Masaya ang lahat maliban kay Diana na kanina pa gustong pumatay dahil sa sobrang galit. Ma'am Karen, miss na kita. Kamusta ka na? Matagal ka naming hinanap pero hindi ka namin matagpuan. Naluluhang saad ni Myla. I'm sorry. May pinagtataguan lang ako. Miss na rin kita. Niyakap niya si Myla ng mahigpit habang lumuluha dahil sa muli nilang pagkikita. Baka masira ang makeup ko. Natatawang sambit ni Karen bago kumala sa yakap. Mag-uusap tayo mamaya ha. May gusto akong itanong sa'yo. Kailangan kong gumamit ng restroom. Pwede mo ba akong samahan? Sige Ma'am Karen, halika.
Aalis na sana sila na biglang lumapit si Diana para utusan si Myla na kumuha ng kape. Myla, magtimpla ka nga ng kape. Wala kang karapatang makipagtsikahan sa oras ng trabaho. Sinasahuran ka ng tama, kaya wag mo sayangin dahil lang dyan sa walang kwentang babae. Ma'am Diana, okay ka lang ba? Gumising ka na. Sasamahan ko lang si Ma'am Karen sa restroom. Pagbalik ko na lang, okay? Let's go, Ma'am Karen. Ako ang boss mo, kaya ako susundin mo. Bumaling ito kay Karen. Hindi mo ba alam kung nasaan ang restroom? Gusto mo samahan pa kita? Boss? Kailan pa naging boss ang kabit Diana? Tama ng ilusyon mo. Baka isampal ko sa iyo ang marriage contract namin ni Tristan. Inis na tura ni Karen. Ang problema sa iyo, Diana, may hilig ka mangakin ng hindi sa iyo. Nag-level up na ang kakapalan ng mukha mo. Myla, it's okay. Unahin mo na ang utos ng boss mo at baka mag-iskandalo pa yan dito. Masisira na naman ang image ng company. May reporter pa naman kayong inibitahan. Mahinahong saad niya sa kaibigan. Akin na si Tristan mula nang iniwan mo siya. Ako na ang may karapatan sa kanya. Kami ng anak ko. Ngunit tinawanan lang ito ni Karen kaya lalo itong nagalit.